Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi madaling ma-in-love sa taong itinuturing mo na matalik na kaibigan. Dahil marami ang pwedeng mangyari. Pwedeng masira o mawala ang pagkakaibigan niyo kapag sinabi mo sa kanya ang nararamdaman mo. Ikaw ka, barangay. Naranasan mo na bang umibig sa best friend mo? Dear Mama Mia, masarap sa pakiramdam yung magkaroon ka ng isang matalik na kaibigan. Yung kaibigan na palagi mong kasama sa mga oras na masaya ka, nalulungkot o nasasaktan. Pero ang pinakamahirap na part sa pagkakaroon ng best friend ay kapag nahulog na ang loob mo sa kanya. Madaling magmahal pero mahirap ang magtapat ng nararamdaman mo. Kasi minsan, sa sobrang pagmamahal na nararamdaman natin para sa isang tao, natatakot na tayong ipaalam ito sa kanila. Dahil natatakot tayo na pwedeng mangyari ang hindi natin inaasahan. Pwedeng magbago o masira ang ating pagkakaibigan. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang matagal nang iniingatan na pagkakaibigan. Hello Mama Mia, pasensya na kung sa simula pa lang ng sulat ko ay medyo madrama na ako. Malalim kasi talaga ang hugot ng kwento na gusto kong ibahagi sa inyo. Ang kwento namin ng best friend ko na kahit kailan ay hindi ko magagawang kalimutan. Neil nga pala ang itawag niyo sa akin. 29 years old at nagtatrabaho bilang isang copywriter at masugid niyong tagapakinig. Bata pa lang ako, Mama Mia, ay may pagkalampa na talaga ako. Payat kasi talaga ako. Hikain tapos bansot pa. Kaya wala akong masyadong naging kaibigan sa school o kahit sa mga kapitbahay namin. Hindi rin naman kasi ako palalabas ng bahay noon, Mama Mia. Mabilis kasi akong mapagod kaya hindi rin ako pinapayagan ng mga magulang ko na maglaro sa labas kasama ang ibang bata. At dahil wala rin akong kapatid, Mama Mia, ay lumaki ako na medyo malungkuting bata. Hanggang sa lumipat na kami ng bahay. Grade 3 ako noon at kahit sa nilipatan kong school ay hirap din ako na magkaroon ng mga kaibigan. Ang masama pa doon, Mama Mia, ay naging tampulan pa ako ng tukso ng mga kaklase ko at ibang estudyante sa school namin. Parang lahat sila ang tingin sa akin ay isang bagay na pwedeng asarin at paglaruan. Walang gustong makipagkaibigan sa akin, Mama Mia. Hanggang sa isang araw ay nakilala ko ang magiging tagapagtanggol ko noong mga panahon na ako ay isa pang lampa. Duwag pala kayo eh! Mahihina na tinutukso nyo! Mga duwag! Ayos ka lang ba? Oo! Wala na ba yung mga kaklase natin na malalaki ang katawan? Wala na. Tumakbo na sila palayo bago pa ako nakalapit sa inyo. Halika, tayo ka na. Ikaw yung bago naming kaklase, di ba? Oo! Ako nga! Neil ang pangalan ko. Ako naman si Tessa. Naku! Ang putik na pala ng uniform mo! Kaya nga eh. Yung isa kasi sa mga kaklase natin, tinulak ako kanina
sa putikan bago pinagulong-gulong. Salamat nga pala sa ginawa mong pagtataboy sa kanila. Wala yun. Nakakainis naman kasi talaga ang mga lalaking yun. Mahihina lang naman ang tinutukso nila ng ganyan. Subukan nilang gawin sa akin yan. Makikita nila. Palibasa, mga duwag sila eh. Tuwag din naman ako eh. Kaya palagi nila akong inaasar ng ganito. Para sa akin, hindi ka duwag. Medyo mahina ka lang kasi nga bukod sa payatot ka na, bansot ka pa. Pinapagaan mo ba ang loob ko o inaasar mo rin ako? Sorry. Ang ibig ko lang namang sabihin, hindi ka kagaya ng mga kaklase natin na palaging nanunukso. Medyo mahina ka lang pero hindi ka duwag na nangaasar ng iba na hindi marunong lumaban. Mas okay na yung maging mahina kasi kaya mong maging malakas. Kesa yung nagtatapang-tapangan ka tapos duwag ka naman pala. Kagaya ng mga kaklase natin na yun. Ang ginaganyan lang nila yung mga alam nilang hindi lumalaban sa kanila. Kasi nga, mga duwag talaga sila. Kung bakit kasi ang payat-payat ko tapos ang liit ko pa. Kaya tuloy trip na trip nila ako asarin. Pwede ka naman maging malakas kahit payatot at bansot ka. Paano? Isipin mo lang na malakas ka. Tsaka, huwag mong hayaan na ginaganyan ka nila. Dapat marunong ka rin lumaban. Kapag sinipa ka, sapukin mo kaagad. Paano kapag marami sila tapos bigla nila akong pinagtulungan? Di... tumakbo ka na lang at maghanap ka ng teacher na masusumbungan. Sa takbuhan din pala ang bagsak ko eh. At least, hindi ka nila pagtutulungan na pagulungin sa putikan kagaya ng nangyari sa'yo ngayon. Sa bagay, tama ka dyan. Salamat uli ah. Para saan? Nakapag-thank you ka na kanina. Yung pasalamat ko kanina para sa pagtataboy mo sa mga nangaasar sa akin. Yung ngayon, para sa mga sinabi mo na nagpalakas ng loob ko na maging matapang. Wala yun. Basta isipin mo lang na kailangan na maging malakas at matapang ka. Minsan kasi ang katapangan, yan na magpapasaya sa atin kasi wala nang mga aapi sa atin. Huwag kang mag-alala. Dahil mula ngayon, hindi ka na nila aasarin pa. Lalo na kapag nalaman nila na mag-best friend na tayo. Best friend? Oo! Best friends na tayo mula sa araw na to. At ako na ang magiging tagapagtanggol mo. Ayos ba yun, Bes? Oo naman. Ayos na ayos, Bes. Mama Mia, yun ang unang araw na nagsimula ang pagiging opisyal naming mag-best friend ni Tessa. Palagi kaming magkasama sa lahat ng oras kapag nasa school kami. At kagaya nga ng pinangako niya, siya ang naging tagapagtanggol ko sa tuwing may mga kaklase kami o ibang estudyante sa school na nambubuli sa akin. Iniisip ko talaga noon, Mama Mia, na ang swerte ko dahil sa dami ng estudyante sa school namin, ako pa ang napili ni Tessa na maging best friend niya. Hindi lang dahil sa naging tagapagtanggol ko siya, kung hindi dahil mabait talaga siya at masayahin. Palagi akong tumatawa sa tuwing magkasama kaming dalawa. Palagi kasi siyang nagjo-joke ng mga kakornihan pero talaga namang nakakatawa. Nagpatuloy ang pagiging mag-best friend namin ni Tessa hanggang sa college, Mama Mia. Sa parehong university din kasi kami pumasok noon. At siguro kapag nagmamature na ang dalawang tao na mag-best friend, ay lumalalim din talaga ang friendship nila. Pero kung noong mga bata pa kami ay si Tessa ang tagapagtanggol ko, naging taga-asar naman niya ako nang maging dalaga at binata na kaming dalawa.
Kulot! Kanina ka pa dito sa kantin? Sorry, ngayon lang natapos ang klase ko. Oo, kanina pa. Kasi ang sabi mo maaga kang pupunta dito, kaya inagahan ko rin. Tsaka pwede ba, Bes? Huwag mo na nga akong tinatawag na kulot. Alam ko naman na kulot talaga ang buhok ko, pero hindi mo na kailangan ulit-ulitin yun. Ito talaga oh. Alam mo naman na naglalambing lang ako kapag tinatawag kitang kulot eh. Huwag mo na nga kasing ulit-ulitin. Tsaka teka nga, bakit ba ngayon ka lang? Ang sabi mo sa text kanina, patapos na ang klase mo kaya dito na ako dumiretso sa kantin. Sorry na, kasi nag-extend pa ng 10 minutes yung professor namin kanina. Nagmerienda ka na ba? Hindi pa. Nagugutom na nga ako eh. Sakto kasi may baon akong egg sandwich dito. Oh, eto sa'yo na tong isa. Tapos bumili rin ako ng bottled coffee kanina. Di ba paborito mo to? Wow! Salamat! Buwing-bawi ka sa pagka-late mo ngayon sa usapan natin ah. Ang mahal nitong paborito kong kape pero binili mo pa talaga ako. May iba ka pa bang gustong kainin ngayon? Bibilin ko kasi may extra pa akong allowance. Alam mo, nakakahalata na ako. Anong meron na tong galante mo ngayon? Wala lang. Bakit? Masama bang ilibre kita? Ayaw mo ba nun? Siyempre gusto pero para kasing may mali. Parang hindi normal tong ginagawa mo. Grabe ka naman sa akin, Bes. Anong tingin mo sa akin? Hindi ka kayang ilibre ng mga pagkain na gusto mo? Hindi naman sa ganun. Kilala lang talaga kita. Kaya sabihin mo na sa akin kung ano man yung sasabihin mo. Habang kinakain ko na tong sandwich na binigay mo. Oh? Anong ibig mong sabihin? Sus naman, Bes. Ako pa ba ang aartihan mo ng ganyan? Dali na, sabihin mo na sa akin kung ano yung favor mo na yan. Bago pa magbago ang isip ko na hindi ka pagbigyan sa kung ano man yung papagawa mo sa akin. Ay, sige na nga, sasabihin ko na. Sabi na nga ba at may kailangan ka sa akin? Ano ba yan, Bes? Di ba kasama mo sa dance group si Meryl? Oo, bakit? Type mo, no? Naku, hindi ka papasa doon kasi mataas ang standard doon sa lalaki. Eto naman, pinapahina mo kaagad yung loob ko eh. Hindi pa nga ako nakakaporma sa kanya, parang ayaw mo na kaagad akong tulungan. Ang lakas pa naman ang tama ako ron. Nire-real talk lang kita, Bes. Pero sige na nga, ilalakad na kita sa kanya. Ano ba kasing nakita mo doon at bigla ka na lang nagkagusto sa kanya? Hindi hamak naman na mas maganda ako tsaka mas makinis sa mukha ko doon. Alam mo, Bes, sasang-ayon siguro ako na mas maganda ka kay Meryl sa oras na umunat yan kulot mong buhok. Aray, bakit mo naman ako inampas? Eh kasi kanina ka pa. Hindi lang ako nakapagsuklay na maayos kanina dahil sa pagmamadali ko na pumunta dito. Tapos aasarin mo pa ako ng aasarin? Bes, kahit gaano pa kakulot yung buhok mo, ikaw pa rin ang pinakamagandang best friend ko. Basta, lakad mo ako kay Meryl ha. Mambobola ka lang kapag may kailangan ka eh. Sige na, ako nang bahala na maging close kayong dalawa. Ayun! Thank you, Bes! Payakap nga ako. Teka! Amoy pawis ka na eh! Bumitaw ka na nga sa pagkakayakap mo sa akin. Grabe ka naman sa akin. Basta, ako nang bahala kay Meryl. Galingan mo na lang sa pagporma sa kanya. Mama Mia, hindi naman talaga ganun kakulot ang buhok ng best friend ko. Wavy lang yun pero kapag hindi nasuklay ng maayos ay mabilis magulo. Palagi ko lang talaga siyang inaasar tungkol sa buhok niya kahit ang totoo, bagay naman talaga yun sa maganda niyang mukha. Tama rin ang sinabi niya na mas maganda talaga siya kay Meryl. Dahil natural na makinis at maputi ang kutis ni Tessa. Matangos ang ilong niya, tapos makipot pa ang mga labi. Nasa high school kami nang mapansin ko na maganda pala ang best friend ko, Mama Mia. Lalo na noong marami sa mga kaklase namin ang nagtangka na manligaw sa kanya. Mabuti na lang at walang natipuhan si Tessa sa mga manliligaw niya noon. Ang sabi niya rin kasi ay wala pa sa isip niya ang pagbo-boyfriend. At ang gusto niya ay i-enjoy ang buhay estudyante nang walang stress sa love life.
Para na rin naman daw siyang may boyfriend sa katauhan ko, kaya bakit pa raw siya mag-e-entertain ng mga manliligaw? Nang mag-college nga kami ay ako naman ang maraming niligawan at naging girlfriends. At ang isa sa pinaka-seneryoso kong ligawan, Mama Mia, ay ang kasamahan ni Tessa sa dance group nila na si Meryl. At kagaya ng pangako niya, tinulungan niya ako na maging close kaming dalawa ni Meryl. Naaalala ko pa nga ang unang beses na nag-date kami noon ni Meryl, Mama Mia. Ang sabi niya, akala niya raw ay boyfriend ako ni Tessa dahil palagi ako nitong kasama. Natuwa naman ako at sinabi ko na hindi pwedeng maging kaming dalawa ni Tessa. Dahil wala naman kaming kahit na anong espesyal na nararamdaman para sa isa't isa. Mama Mia, yun palagi ang tinatanim sa isip ko noon. Na kahit kailan, hindi ako magkakagusto kay Tessa. Mama Mia, dahil tinulungan ako ni Tessa ay napasagot ko rin si Meryl. Masaya naman ang naging relasyon naming dalawa. Madalas na kapag nagde-date kami ni Meryl ay ayos lang sa kanya na kasama namin si Tessa. Dahil close din naman silang dalawa. Kaya lang pagkalipas ng 3 buwan ng relasyon namin ay bigla na lang na nakipag-break sa akin si Meryl. Ang sabi niya, hindi niya kayang i-balance ang oras niya sa pag-aaral, sa dance group nila at sa relasyon naming dalawa. Kaya kailangan niya raw na bitawan ang isa. At ako ang napili niyang alisin sa buhay niya. Ayoko sanang pumayag na maghiwalay kami pero ayoko rin na ipilit sa kanya ang sarili ko, Mama Mia. Kaya kahit sinabi ni Tessa na tutulungan niya na magkabalikan kami ni Meryl, ako na ang pumigil sa kanya na gawin yon. Ayokong ipilit ang sarili ko sa taong binitawan na ako. Kahit na alam ko sa sarili ko na seryoso talaga ako kay Meryl. Pero ang totoo, Mama Mia, hindi pa naman ganun kalalim ang nararamdaman ko noon para kay Meryl. Kaya naman natanggap ko na kaagad noon ang pagtatapos ng aming relasyon. Uy, Bes! Tulala ka na naman dyan. Hindi ah. Pinapanood ko kaya yung mga nagpa-practice ng basketball. Eh bakit dyan ka nakatingin? Nasa kabilang side na kaya yung mga nag-aagawan ng bola. Ha? Oo nga no. Ang bilis naman nilang tumakbo. Nasa kabilang court agad. Ewan ko sa'yo. Ano na naman ba kasi yung iniisip mo at parang ang lalim? Wala. Wala. Pero kung hindi pa kita tatapikin, parang hindi ka magigising sa pagkatulala mo dyan. Huwag mong sabihin na si Meryl pa rin yan, ah. Isang buwan na kayong break pero parang hindi ka pa rin nakaka-move on sa kanya. Naka-move on na ako sa kanya no, tsaka sa naging relasyon naming dalawa. Weh, hindi nga. Hindi talaga siyang laman ng isip mo ngayon? Ay. Okay, fine. Aaminin ko na. Siya nga ang iniisip ko. Pero hindi dahil sa hindi pa ako nakaka-move on sa paghihiwalay naming dalawa. Eh bakit mo nga iniisip si Meryl? Wala lang. Para kasing ang bilis niya lang akong binitawan. Ganun talaga. May mga tao na nahihirapan na hatiin ang oras nila. Alam mo naman na palaging kasama sa dean's list si Meryl. Tapos, active din siya sa dance group namin. Kaya hindi ko rin talaga siya masisi kung hindi niya mabalanse ng tama ang oras niya.
Dapat nung una pa lang, hindi niya na ako in-entertain. Hindi niya na hinayaan na ligawan ko siya kung hindi naman pala niya ako kayang pangatawanan. Nung makausap ko siya, ang sabi niya gusto ko naman daw talaga niya. Na seryoso siya sa relasyon yung dalawa. Kaya nga sana raw kapag nakagraduate na tayo ng college, pwede pa rin daw maging kayo. Kung seryoso naman pala siya sa akin, dapat hindi niya na ako hiniwalayan. Kaya ko namang mag-adjust sa schedule niya eh. Kilala mo ako, Bes. Hindi ako demanding na boyfriend. Oh! Hindi ka nga demanding na boyfriend, pero demanding ka na best friend. Ikaw naman kasi. Bakit hindi na lang ako niligawan mo kaysa kay Meryl? Pareho naman kami magaling sumayaw. Matalino. Tsaka maganda pa. Bes, alam mo naman na hindi tayo talo. Kasi nga mag-best friends tayo. Dapat hanggang mag-best friend lang. Ang mag-best friends, hindi dapat sila nagkakaroon ng relasyon para walang nasisira at walang nasasaktan. Sa mga pelikula lang naman nangyayari yung love story ng mga mag-best friend na nagkakatuluyan sa huli. Dahil sa totoong buhay, walang ganun. Nagbibiro lang din naman ako. Bakit masyado mo namang sineryoso ang sinabi ko? Sorry, nadala lang talaga ako. Pero thank you, Bes ha. Kasi kahit na alam mong naiipit ka sa amin ni Meryl ngayon, ako pa rin ang palagi mong sinasamahan. Siyempre naman. Ikaw lang ang best friend ko eh. Kaya paulit-ulit na ikaw ang pipiliin ko na makasama, Bes. Mama Mia, madalas kong pinaparamdam kay Tessa na wala akong kahit na anong espesyal na pagtingin sa kanya. Sinasabi ko na hanggang best friend lang talaga ang turing ko sa kanya. Kahit ang totoo ay parang niloloko ko na ang sarili ko sa tuwing sasabihin ko yun. Aaminin ko na. Ngayon pa lang, Mama Mia, na matagal na akong may nararamdaman para kay Tessa. Hindi lang bilang best friend ang pagtingin ko sa kanya. Yun din ang dahilan kung bakit madalas akong nanliligaw ng mga babae at ayoko na nababakante ako ng walang girlfriend. Pakiramdam ko kasi, Mama Mia, kapag may girlfriend ako, kahit papaano ay nakakalimutan ko kung ano man ang espesyal na nararamdaman ko para sa best friend ko. Kaya lang nang mag-college na nga kasi kami, mas lumalalim pa yun kaya nahirapan na akong itago sa kanya ang lahat. Dinadaan ko na lang tuloy sa pang-aasar ang lahat para hindi niya mapansin na nagkakagusto na ako sa kanya. Nakatatak kasi talaga sa isip ko, Mama Mia, na ang mag-best friend ay hindi dapat tinatalo ang isa't isa. Kaya nga pinigilan ko ang sarili ko na sabihin sa kanya ang totoo kong nararamdaman. Pinigilan ko ang sarili ko na ligawan si Tessa. Dahil marami ang pwedeng masira at pwedeng mawala sa akin kapag nagkaroon kami ng relasyon at hindi nag-work ang lahat. Mas okay na sa akin, Mama Mia, ang hindi malaman ni Tessa ang nararamdaman ko kaysa mawala siya sa buhay ko bilang aking best friend. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan gawin yun. Basta, kung gusto mo pumunta sa bahay, kahit magdala ka na lang ng prutas para sa parents ko. Oo, ayos na yun. Bes, eto na yung pagkain natin. Sa Sabado? Hindi raw available yung tuna pie, kaya pinalitan ko na lang ng ice cream yung request mo. Siguro sa hapon na lang. May lakad kasi kami ng best Tingnan friend mo ko to, sa hindi ako umaga. pinapansin. Pero half day naman yun, kaya libre na ako sa hapon. Uy, Bes! Naririnig mo ba ako? Hello? Nandito na ako sa table natin. Hala, bes. Sorry. Saglit lang, magpapaalam lang ako dito sa kausap ko. Hello, Kaloy? Magla-lunch lang kami ng best friend ko. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap. Oo, tatawagan
Tawagan na lang kita mamaya. Bye! Sorry, Bes. Hindi ko napansin na nakabalik ka na pala dito sa table natin. Ayos lang. Sino ba yung kausap mo? Wala lang. Kaklase ko lang sa isang subject ko. Kaklase lang pala. Bakit parang kinikilig-kilig ka pa habang kausap mo siya? Uy, hindi Grabe siya. Lah, di ka pa kinikilig niyan Hindi naman kita hinahawakan pero parang kinikiliti ang tagiliran mo sa laki ng ngiti mo. Sino ba kasi ang Kaloy na yan? Classmate ko nga lang sa isang subject ko. Kung classmate mo lang yan, bakit ang lakas mong maka-high school sa kilig habang kausap mo siya? Alam mo, Bes, ang dami mong napapansin sa akin ngayon. May dalaw ka ba? Sira! Ano tingin mo sa akin? Ikaw? Kasi yung mga tanungan mo sa akin parang ewan. Tapos ang sungit-sungit mo pa. Bakit kasi hindi mo na lang sabihin kung sino talaga yung Kaloy na yan? Akala mo ba hindi ko napapansin na madalas kitang makita na may kausap dyan sa cellphone mo? Tumatawa-tawa ka pa tsaka kinikilig habang kausap mo siya. Sige na nga, ikikwento ko na. Naalala mo yung nag-runner-up na Mr. University last year? Yung lalaking maputi na parang lumalaklak ng gluta? Oo, siya nga. Pero natural na maputi talaga siya. Oh, paano mo naman nalaman na maputi na talaga siya dati pa? Nandun ka ba sa ospital kasama ng nanay niya nung pinanganak siya? Mga asar ka ba? Magtatanong o makikwento na ako? Ay, sige na, magkwento ka na. So, ayun nga. Classmate ko siya sa isang subject namin. Tapos, nagkasama kami sa isang debate last week. Nagkapalitan kami ng number. Tapos yun, madalas niya na akong tinatawagan. Tapos sabi niya... Liligawan ka niya? Oo, Bes! Liligawan niya na raw ako. Di ba bakla yun? Ang judgmental mo Hindi bakla si Kaloy. Maputi lang talaga siya at maayos manamit. Sa Sabado nga raw lalabas kami. Sama ka, Bes Hapon naman yun Bakit naman ako sasama? Date niyong dalawa yun. Siyempre. Gusto ko makilala mo siya. Malay mo siya na yung maging boyfriend ng best friend mo. Bahala na. Titignan ko kung wala akong lakad ng Sabado ng hapon. Ang sungit naman ito. Basta, akin ang buong Sabado mo. Ngayon lang naman ako hihingi ng favor. Bahala na nga. Kumain na tayo. Kasi baka mawalan pa ako ng gana kapag malamig na itong mga pagkain natin. Mama Mia, yun ang unang pagkakataon na nakita kong kinikilig ng ganon si Tessa. Nagkaroon naman siya ng mga crushes noong nasa high school kami. Pero hindi ko siya nakita na ngumiti ng ganon katamis. Iba ang kislap sa mga mata ni Tessa habang kausap niya ang Kaloy na yun sa cellphone. Iba ang mga ngiti sa mga labi niya. Naaalala ko tuloy ng unang beses naming makita si Kaloy noong nasa third year college kami. Kasali siya noon sa Mr. University at siya ang nag-first runner-up, Mama Mia. Nagka-crush na kaagad si Tessa sa lalaki na yun nang makita niya sa stage. Pero simpleng paghanga lang yun na akala ko ay mabilis na mawawala. Pero hindi ko alam kung tadhana ba ang naglapit sa kanilang dalawa nang maging magkaklase sila noong nasa fourth year na kami. Medyo nainis talaga ako dahil sa pangyayari na yon. Siguro nga hindi inis ang nararamdaman ko noon, Mama Mia. Baka selos. Pero hindi ko lang tuluyang maamin sa sarili ko dahil takot din akong aminin na matagal ko nang minamahal ang best friend ko. Mama Mia, naging masugid na nga na manliligaw ni Tessa si Kaloy. Sa lahat ng mga nagtangkang manligaw sa best friend ko, masasabi ko na si Kaloy talaga ang pinaka nag-effort sa kanilang lahat. Pumupunta kasi siya sa bahay mismo ni Tessa para doon siya dalawin. At nang unang beses na dumalaw doon si Kaloy,
naramdaman ko na nagustuhan ito ng parents ni Tessa. Nakita ko kung paano unti-unting naging malapit sa isa't isa sina Kaloy at Tessa, Mama Mia. Gusto ni Tessa na sumama ako sa mga dates nilang dalawa, pero syempre, naaasiwa din naman ako na sumabit sa kanilang mga dates. Kaya paminsan-minsan ay hindi ko pinagbibigyan si Tessa na sumama ako sa kanila. Mabait naman si Kaloy sa akin, Mama Mia. At kahit kailangan ay hindi siya nagparamdam sa akin ng kahit na anong kayabangan. Sikat nga rin pala siya sa university namin. Dahil nga artistahin talaga ang itsura niya, tapos miyembro pa siya ng pinakamagaling na cheer dance team sa aming university. Hindi rin naman talaga siya mukhang bakla kahit maputi siya. Sinasabi ko lang yun para asarin si Tessa. Pero ako pa yata ang mas naaasar sa bawat araw na mas nagiging malapit sina Kaloy at Tessa sa isa't isa, Mama Mia. Hanggang sa sabihin na nga sa akin ni Tessa noon na parang lumalalim na ang pagkagusto niya kay Kaloy. Sinabi ko na mas kilalanin pa niya sana si Kaloy dahil syempre ayoko na masaktan siya sa magiging unang boyfriend niya. Pero Mama Mia, kahit hindi i-share sa akin noon ni Tessa ang tungkol sa feelings niya para kay Kaloy, ramdam ko naman talaga na nahuhulog na talaga ang loob niya sa masugid niyang manliligaw. Bes, buti naabutan kita dito sa rehearsal nyo. Hinintay talaga kita kasi ang sabi mo pupuntahan mo ako dito. Hindi ka na kasi nag-reply sa text ko kanina eh. Sorry, nalobat kasi yung cellphone ko nang dapat na iti-text na kita. Alam mo naman yung cellphone ko, kapag na-drain ang battery, matagal bago magbukas. Kaya chinarge ko muna habang naghihintay ako sa'yo. Bakit parang excited ka na makita ako ngayon? May good news kasi akong sasabihin sa'yo. Ikaw din? Actually, may gusto rin sana akong sabihin sa'yo. Good news din ba yan? Medyo. Pero sige, mauna ka na magsabi kung ano yung good news na gusto mong i-share sa akin. Naalala mo yung tula na sinulat ko tapos pinabasa ko sa'yo nung nakaraang linggo? Yung malungkot na tula na tungkol sa isang tao na palihim na nagmamahal? Oo, yun nga. Nakapasa kasi yon sa evaluation ng literary editor ng dyaryo natin dito sa university. At ipapublish daw nila yung tula na sinulat ko sa next issue ng newspaper natin. Hala! Nakakatuwa naman! Congrats, Bes! Alam ko na mapapublish din yung mga sinusulat mo kasi mahusay ka talaga. I-celebrate natin yan sa weekend, ah! Oo naman, syempre magse-celebrate tayo. Sagot ko kahit saan mo gustong kumain. Ikaw, Bes, ano yung good news na gusto mong sabihin sa akin? Tungkol ba yan sa scholarship mo? O tungkol yan sa dance contest na sasalihan nyo? Hindi tungkol doon, Bes. Eh saan pala? Sabihin mo na, dali. Na-excite na ako eh. Tungkol sa amin ni Kaloy. Bes, sinagot ko na siya. Boyfriend mo na si Kaloy? Oo, kanina ko lang siya sinagot. Gusto niya nga sana na sabay kaming umuwi ngayon pero sabi ko, ibigay niya na muna sa ating 2 oras na to. Gusto ko kasi syempre na ikaw ang unang makaalam ng tungkol sa aming dalawa. Gusto ko na maging parte ka ng espesyal na araw ko, Bes. Oy, Bes, bakit hindi ka na nagsalita dyan? Wala lang. Ano bang dapat kong sabihin? Hindi ka ba masaya para sa akin? Masaya, syempre. Pero kasi, hindi ba parang masyado pang maaga para sagutin mo siya? May 4 na buwan namang nanligaw si Kaloy sa akin. Nakita mo rin naman ang effort niya, di ba? Tsaka ramdam ko naman na mahal niya talaga ako. Kaya wala na ako nakikitang dahilan para hindi siya sagutin. Bes, galit ka ba kasi hindi mo na ako nagpaalam sa'yo bago ko siya sinagot? Hindi no. Bakit naman ako magagalit? Basta kung saan ka masaya, dun ako. Best friend mo ako eh. Kaya kung ano o sino ang magpapasaya sa'yo, susuportahan ko yun.
may kirot talaga akong naramdaman noon sa puso ko nang sabihin sa akin ni Tessa ang tungkol sa relasyon nila ni Kaloy. Medyo nag-init din ang sulok ng mga mata ko noon pero hindi naman ako naiyak. Hindi ko nga maintindihan ang nararamdaman ko noon. Dapat masaya ako para sa best friend ko pero napapatanong ako ng mga oras na yun kung bakit parang mas nasasaktan ako. Dahil ba yun ang unang pagkakataon na nagkaroon ng boyfriend ang best friend ko? O dahil mahal ko na talaga siya at nanghihinayang ako na hindi ako ang boyfriend niya? Pero lahat ng kirot na nararamdaman ko noon ay pilit ko na lang ding tinago mula kay Tessa, Mama Mia. Pinakita ko na masaya ako para sa kanilang dalawa ni Kaloy. Hindi na rin ako masyadong sumasama sa date nilang dalawa para hindi na ako masyadong masaktan. Kaya lang, Mama Mia, nagsimula na ring mawalan ng oras sa akin si Tessa. Doon ako mas lalong nalungkot at doon ko siya nagsimulang mamiss. Yung mga lunchtime na palagi kaming sabay na kumakain, mga weekends na kaming dalawa lang ang magkasama, at mga oras na wala kaming ibang ginawa kung hindi ang tumawa ng tumawa sa mga baon naming mga corny jokes. Naisip ko noon na isa siguro yun sa pinakamalungkot na parte kapag nagmamahal ka ng patago, Mama Mia. Dahil hindi lang pagmamahal ang kailangan mong itago. Kung hindi pati ang sakit na nararamdaman mo sa tuwing makikita mo ang taong mahal mo na masaya kasama ang iba. Mamaya. Kasama ko pa kasi ngayon si Neil. Siya na rin maghahatid sa akin sa bahay kaya doon na lang siguro tayo magkita. Anong oras? Ikaw na bahala. Basta text mo ako kung anong oras ka makakapunta. I miss you too, babe. I love you. Bye. Ang tagal nyo namang mag-usap ni Kaloy. Tsaka magkasama lang kayo nung isang araw ah. Namiss nyo kaagad ang isa't isa. Hindi pa kasi kami nakikita mula kahapon. Tsaka pauwi pa lang kasi siya dito sa Pasig galing sa probinsya nila. Kaya alam mo yun, sobrang miss talaga namin ang isa't isa. Ano, tapos ka na bang kumain? Tara, mamili na tayo ng school supplies na kailangan ng kapatid ko. Mamaya na. Tinatamad pa ako maglakad-lakad eh. Tsaka para kasing ang bilis ng oras kapag lumabas na tayo dito sa fast food. Pero bes, naisip ko lang. Manood kaya tayo ng sine pagkatapos nating mamili ng school supplies mamaya? Hindi pwede kasi baka gabihin na tayo masyado. Pupunta nga si Kaloy mamaya sa bahay namin. Baka doon daw siya sa amin mag-dinner. Eh di bukas na lang tayo manood ng sine. Panoorin natin yung bagong horror movie na inaabangan natin mag-showing. Nabasa ko yung mga reviews sa internet. Maganda raw yung movie na yun. Sorry, Bes. Hindi rin ako pwede bukas kasi may date kami ni Kaloy. Ay, Bes, kung gusto mo, sumama ka na lang sa amin. Hindi, wag na. Papanoorin ko na lang mag-isa yung movie na yun. Nasanay na rin naman ako mag-isa sa mga lakad na dati tayong dalawa yung magkasama. Grabe siya magtampo. Sorry na, Bes. Next time, babawi talaga ako. Huwag ka na magsungit. Please? Hindi ako nagsusungit, no? Eh, ano palang tawag sa ginagawa mo ngayon? Huwag mong sabihing nagsiselos ka. Paano kung sabihin ko sa yung oo? Nagsiselos nga ako. Ha? Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi ako nagbibiro. At mas lalong hindi kita inaasar. Nagsiselos talaga ako tuwing magkasama kayo ni Kaloy. Bakit? Saan galing yan? Dahil ba palagi kong kasama si Kaloy? Dahil ba nawawala na sa yung oras ko bilang best friend mo? Tess, sinusubukan ko naman na ibalanse ang oras ko sa inyo ng boyfriend ko. Kaya sana, wag ka na magselos sa kanya. Hindi yun ang dahilan kung bakit ako nagsiselos. Eh ano pala? Bakit bigla ka na lang
susungit ng ganyan? Dahil mahal kita, Tessa. Mahal kita ng higit pa sa isang best friend lang. Ha? Seryoso ka ba talaga dyan sa sinasabi mo? Ay, oo. Seryoso ako. Kailan mo pa naramdaman yan? Kailan mo pa na-realize na mahal mo na ako? Hindi ko alam. Basta bigla ko na lang naramdaman na nasasaktan ako tuwing magkasama kayong dalawa ni Kaloy. Nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko na napapasaya ka niya. Na iba yung ngiti sa mga labi mo sa tuwing kasama mo siya. Kung mahal mo ako dati pa, bakit palagi mo na lang akong inaasar? Bakit palagi mo na lang sinasabi na hindi naman ako kagandahan? At palagi mo pinaparamdam sa akin na kahit kailan, hindi ka magkakagusto sa akin. Ang unfair mo naman, Neil! Ang unfair mo kasi tinago mo sa akin na nararamdaman mo! Sorry, Tessa. Natakot lang naman ako eh. Natakot ako na sa oras na i-entertain ko yung nararamdaman ko para sa'yo, baka mas lumalim pa. Natakot ako na dumating ang oras na hindi ko na kayang itago ang lahat sa'yo. Natakot ako na baka kapag naging tayo at hindi nag-work ang lahat sa atin, masira lang ang ilang taon na pagkakaibigan natin. Kaya hinayaan mo na lang na mawala ako sa'yo? Na magawa ko magmahal ng iba? Para lang mapigilan ko kung ano man tong espesyal na naramdaman ko para sa'yo noon? Ha? Mahal mo rin ako? Oo. Minahal kita. Minahal kita lalo na nung mga panahon na wala pa si Kaloy sa buhay ko. Tessa, pwede pa rin naman nating subukan, di ba? Kapag hindi tayo nag-work bilang magkarelasyon, pwede naman tayong bumalik ulit sa pagiging mag-best friends. Pero subukan natin, please, kahit sandali lang. Subukan natin na iparamdam kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Kung dati mo pa sinabi yan, siguro pwede pa. Pero hindi na ngayon, Neil. Pero bakit hindi na? Sinabi mo naman na mahal mo rin ako, di ba? Oo. Minahal kita noon. Pero hindi na ngayon. Hindi na dahil ngayon, si Kaloy na ang tinitibok ng puso ko. Siya kasi ang nagparamdam sa akin ng lahat ng gusto ko maramdaman mula sa'yo. Siya yung nagpa-realize sa akin na dapat itigil ko ng pagpapatakbo ng oras ko sa mundo ng best friend ko. I'm sorry, Neil. Pero hindi na talaga pwedeng maging tayo. Hindi na. Dahil si Kaloy na ang mahal ko. Mamma Mia! Parang nag-e-echo sa loob ng tenga ko ang mga salitang binitawan noon ni Tessa. Naminahal niya ako noon. Pero ngayon, si Kaloy na ang mahal niya. Ang sakit pakinggan na matagal na pala akong mahal ng taong mahal ko. Pero nagbubulag-bulagan lang ako. Masyado kasi akong nagpadala sa takot na baka masira ang pagkakaibigan naming dalawa. Pero hindi ko naisip na mas masakit pala kapag nawala sa akin si Tessa nang hindi niya nalalaman ang nararamdaman ko para sa kanya. Gusto ko pa sana siyang yakapin noon, Mamma Mia. Gusto kong makiusap sa kanya na ako ang piliin niya. Pero pinigilan ko na ang sarili ko. Hindi dahil sa nahihiya akong magmakaawa sa kanya, kundi dahil alam ko na sa huli ay hindi rin naman ako ang kanyang pipiliin. Ako rin naman ang may kasalanan kung bakit ako nasaktan noon. Dahil masyado akong nagpatalo sa takot. Naaalala ko tuloy ang sinabi sa akin ni Tessa noong mga bata pa lang kami. Na minsan ang katapangan, yun ang totoong magpapasaya sa amin. Pero dahil nagpakaduwag ako sa nararamdaman ko, ay hindi ko nakuha ang kasiyahan na dapat ay para sa aming dalawa ng best friend ko. Mula ng araw na yun, Mamma Mia, ay nagkailangan na kaming dalawa ni Tessa. Hindi na kami masyadong nagpansinan sa university o nagtawagan sa cellphone. Hindi ko alam kung hinihintay niya lang ba ako na gumawa ng paraan para magkaayos kaming dalawa.
Pero ang naisip ko noon ay para saan ba? Wala na akong nakikitang dahilan para muli kaming mag-usap ni Tessa na kagaya ng dati. Magkakailangan at magkakailangan lang kami kapag magkasama pa kaming ulit. Hanggang sa makatapos na kami sa college at isang simpleng batian lang na congratulations ang binigay namin sa isa't isa. Wala na yung matatamis na ngiti at mahigpit na yakap. Iyon na nga siguro ang pinakaayoko talaga na mangyari sa amin noon, Mama Mia. Ang magkailangan at mag-iwasan kaming dalawa. Pero kung nagawa ko lang na iparamdam sa kanya ng mas maaga ang totoong pagmamahal ko para sa kanya, ay siguro nagawa rin naming patunayan na hindi lahat ng mag-best friend ay nauuwi sa best friend zone lang. Maraming taon na po ang lumipas mula nang magkaaminan kami ng nararamdaman ni Tessa para sa isa't isa, Mama Mia. Ngayon ay may ilang taon na silang kasal ni Kaloy at may 3 na silang anak. Hindi ako naka-attend ng kasal nila noon pero pumayag ako na maging ninong ng panganay nila. Hindi na rin ako masyadong nasasaktan sa naging kwento naming dalawa. May konting panghihinayang pa rin hanggang ngayon pero nagagawa ko ng tawanan ng pagiging torpe at duwag ko sa kanya noon. Wala eh. Kasalanan ko naman talaga kung bakit hindi namin nasubukan ni Tessa na maging kami noon. Ang mahalaga ngayon kahit papaano ay bumalik na ang closeness naming dalawa. Siguro, Mama Mia, pagkatapos kong narinig ang sulat ko na may ere sa inyong programa na Barangay Love Stories, ay susubukan ko ng magseryoso sa susunod na babaeng makakadate ko. Ang hirap pala kasi talagang maghanap ng forever, lalo na kung nakakulong ka sa isang malungkot na nakaraan. Pero sa oras na marinig ko na binasa nyo itong sulat ko ay palalayain ko na ang sarili ko. Palalayain ko na ang puso ko mula sa naging malungkot na kwento ng nakaraan namin ng best friend ko. Kaya maraming salamat, Mama Mia, kung sakasakali man na mapili nyo itong kwento ko. Dahil ibig sabihin noon, oras na para subukan ko na ulit na maging masaya at hanapin ang forever ko. Ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Neil.